Ikaw na nga nagsabi. Niloloko ka. Kaya nasa sayo yan kung hahayaan mo siyang lokohin ka lang. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, maghanap ka ng lalaking hindi lang katawan ang habol sa'yo, kundi mahal ka. Nagtsatsaga ka sa asawa mo. Malaki lang naman ang katawan nun. Pero pagdating sa ibang bagay, wala namang binatbat yun. Kung gusto mo ako na lang. Mas kaya kitang pasehin. May boy ka na. May instant bister ka pa. Kahit nga hindi mo na ako bayaran Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anika. 29 years old na ako. Nakatira sa Pampanga at kasal sa asawa kong si Jason. Hindi niya tunay na pangalan. Isang taon pa lang kaming kasal ay nagpunta na ito abroad upang doon magtrabaho. Sa ngayon ay 3 taon na siya sa abroad. Hindi pa kami nagkakaanak ni Jason dahil ayaw pa raw niya. Si Gio, ang helper namin, ang siyang nakakasama ko madalas dito sa bahay. Nasa edad 27, wala pang pamilya dahil binata pa. Kaya dito na rin nanunuluyan sa amin bilang pinagkakatiwalaan ko. Magpinsan kasi sila ng asawa ko. Hindi ko sukat akalain na mababaling kay Gio ang pagmamahal na meron ako para sa aking asawa. Ang boy naming naging kasama ko sa lahat na mas matagal ko pang nakasama sa iisang bubong kesa sa asawa ko. Hindi graduate ng high school si Gio, pero napakabait nito at mas maalalahanin pa kesa sa mister ko. Isa pala akong preschool teacher. Sa totoo lang, gusto ko nang pauwiin si Jason dahil kaya naman namin kahit pa hindi siya mga ibang bansa. Ngunit ang sabi nito, iyon ang pangarap niya, ang makapagtrabaho abroad. Sinuportahan ko ang gusto niya at nag-loan pa ako para lang makapag-abroad siya. Lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko nang magkaanak, pero ang katwiran naman niya ay maaga pa. Darating din daw kami sa tamang panahon. Naiinggit ako sa mga kasamahan ko sa trabaho dahil buo ang pamilya nila at may mga anak na. Ngunit ako magti-30 na lang ay wala pa rin. Hindi naman ako mapayat dahil may pagkamataba ang aking katawan. Ngunit nasa tamang lugar naman ang kurba ng aking bewang. Sapat para matawag pa ring sexy na chubby. Maputi rin akong babae kahit na may katabaan, kaya kahit na anong damit ay confident ko pa rin na isusuot. Yun nga lang, malaki yata ang problema ng asawa ko sa katawan ko. Madalas akong sabihan ni Jason na mag-gym, ngunit wala naman akong nakikitang dapat baguhin dahil ayos lang naman ang kurba ng aking pangangatawan. Hindi naman ako yung tipo na sobrang taba. Palibhasa kasi si Jason ay gym instructor sa ibang bansa, kaya nais nito ay payat ang aking pangangatawan. Madalas naming pag-awayan kapag napupunta na sa ganun ang topic namin. Sa totoo lang, marami pang humahanga sa akin dahil kahit na chubby ako, ay bagay na bagay pa rin daw sa akin ang mga sinusuot ko. Lalo na si Gio na walang ginawa kundi purihin ako. Si Gio ang helper o utusan namin dito sa bahay at siyang nakakasama ko. Sa isang linggo ay 4 na beses ito kung mamalagi sa amin at umuwi sa bahay nito sa sumusunod na araw. Ito ang tagaayos ng mga sirang parte ng bahay, tagalipat, tagabuhat ng mabibigat at tagalinis na rin. Kulang na nga lang ay maging kasambahay na rin to. Mabait si Gio, ngunit palaging seryoso. Ganun pa man, masasabi kong may ibubuga ang kanyang itsura at pangangatawan. Dahil hindi maitatangging mas magandang lalaki pa nga ito
kesa sa pinsan niyang si Jason na aking asawa. Sadyang malaki lang talaga ang pangangatawa ng aking mister dahil nga sa klase ng trabaho nito. Mula nang mag-ibang bansa ito, 3 taon na ang nakakalipas, ay ilang beses pa lang itong umuwi. Minsan ay nagtatampo ako rito dahil mas pinipili pa nitong lumayo kesa ang makasama ako. Dahil pwede naman na siyang dito na lang sa Pinas magtrabaho. Ngunit wala naman akong laban dahil yun daw ang pangarap niya. May nabanggit na ba kung kailan ang uwi ni Jason? Matagal-tagal na rin nung umuwi siya. Tanong ni Gio sa akin. Umaga ng Lunes at sabay kaming mag-agahan. Nakasanayan na rin namin. Isa pa ay malungkot ang mag-isa. Baka sa August pang uwi nun eh. Alam mo naman yun, bigla na lang uuwi. Sagot ko bago uminom ng tubig. Nga pala Gio, pakiayos naman yung butas sa bubong. Banda sa kusina, may tumutulo na kasi tuwing umuulan eh. Pakirepair na rin yung kubo sa may likod ng bahay para matambayan. Sige, walang problema. Sagot nito at tinapos na ang pagkain. Salamat. Mauna na ako ha, may pasok pa ako eh. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Paalam ko matapos kumain. Maliligo pa kasi ako at maghahanda para sa pagpasok. Nang matapos akong maligo, ay sakto namang may kumatok sa pinto. Lumabas ako ng kwarto. Natanging tuwalya lang ang suot. Anong kailangan mo, Gio? Tanong ko nang makita siya sa labas ng pintuan. Saglit pag napako ang paningin nito sa akin bago nakapagsalita. Pansin ko rin ang paglunok nito. Hindi ko na magawang mailang sa kanya dahil nakasanayan ko na rin naman kasi na palaging nandito si Gio. May tatanong lang sana ako eh. Gusto mo bang pinturahan ko na yung kubo? Masyado na kasing lumang tignan. Ayos lang, kung anong mas ikagaganda bahala ka na. Nakangiting sabi ko dito bago inalis ang maliit na towel sa aking buhok at ipinunas yun. Natawa ko nang sundan niyon ang tingin ni Gio. Baka naman matunaw ako sa kakatitig mo, Gio. Hindi naman. Napansin ko lang na gumaganda ka yata lalo ngayon. Wika nito at may kasama pang pagkindat. Sus, maghanap ka na kasi ng jowa mo para hindi akong binobola mo. Hindi naman kita binobola, Anika. Sige na, alis ka na't magbibihis na ako. Nga pala, hatid mo ako ha. Sunduin mo na lang rin ako mamaya. 4:00 uwian ko eh. Paalala ko bago sinara ang pintuan. Matapos kong isuot ang uniform at makapag-ayos, ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Nang tinan ko ay tumatawag si Jason. Hello Han, kumusta ka dyan? Bungad kong tanong sa kanya sa video call. Katulad pa rin ng dati, nakakapagod pero masaya naman. Lalo na kung nakakita ko ang mga natuturuan ko sa gym na magaganda ng katawan. Sabi nito at inilapag ang cellphone. Kakauwi ko lang, tinawagan lang kita para kumustahin. Papasok na ako eh. Masaya ako at nag-i-enjoy ka dyan kahit papano. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Paalala ko habang nagsusuot ng sapin sa paa. Oo naman. Ikaw naman, bantayan mong timbang mo at baka madagdagan ka pa. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin na isa akong gym instructor pero hindi ko mabantayan ang asawa ko. Natatawang sabi nito. Natahimik na lamang ako bago tipid ng umiti. Normal pa rin naman ang timbang ko. Siya sige, baka maliit pa ako. Gusto ko na agad tapusin ang tawag sa tuwing iyon ang binabanggit niya. Para ba kasing baliwala sa kanya na naaapektuhan ako sa mga sinasabi niya. Ayoko namang makipag-away sa kanya ng ganitong oras. Baka kasi maghapon lang masira ang araw ko. Pagbaba ko ay naghihintay na sa akin si Gio sa labas. Pansin ko na naman ang pagtitig nito sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin nang makasakay na ako. Marahil ay napansin nito ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa naging huling pag-uusap namin ni Jason. Oo naman, ayos lang. Sagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Tanong nito.
Napapikit na lang ako at inis na tumingin sa kanya. Ihatid mo na lang ako, Gio. Malilate na ako sa klase ko eh. Seryosong sabi ko para maitago ang inis na nararamdaman ko para sa aking asawa. Kasi naman, hindi naman ako sobrang mataba. Normal pa naman ang timbang ko. Pero bakit parang mali na yun para sa mister ko? Nang dahil na naman sa katawan mo, no? Kaya kayo nag-away. Tanong nito habang nagmamaneho. Hindi tumitigil sa pag-uusisa. Hindi ako sumagot sa kanya. Huwag mo nalang pansinin yun. Masyado lang siyang body conscious. Maganda ka at sexy ang katawan mo. Ganyan ang batayan ng magandang katawan. Paano mo naman nasabi? Sa wakas ay nakapagsalita ako. Dahil hindi basihan ang pagiging mapayat para matawag na sexy. Para sa akin at sa ibang mga lalaki. Karamihan pa nga ay mas gusto ang ganyang katawan kesa yung payat. Nasaktuhan mo lang talaga na si Jason ay ibang tipo. Baka binubuwala mo lang ako para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi naniniwalang sabi ko. Ang totoo ay gustong gusto ko sa tuwing kino-comfort ako ni Gio sa ganitong sitwasyon. Sa eskwelahan ay katulad ng dati ang routine ko. Nagtuturo ng mga bata at pagsapit ng lunchtime ay magkakasama kami mga teacher na kumakain sa kantin. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa kami nagkakausap ng asawa ko dahil baka busy pa ito sa trabaho. Chinachat ko naman to pero hindi pa rin nagsisin. Kakatapos naming kumain nang dumiretso ako sa CR para mag-retouch. Natigil ako sa ginagawa ko nang tumunog ang cellphone ko hudyat na may nag-message. Galing iyon sa asawa ko at nagsend to ng video. Nakaramdam ako ng kaba nang buksan ko ito. Ganun na lamang kasi ang panginginig ng kalamnan ko sa aking nakita. Mukhang ibang exercise na yata ang tinuturo ng asawa ko abroad. Natulala ako sa simula pa lang ng video. Nakahiga si Jason sa kama at may lumapit na babae. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang pag-iisa nila. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Agad kong sinave ang video na sinend niya. Napaupo na lamang ako at nangihina dahil parang dinurog ang puso ko sa sakit. Hindi ko lubos maisip na magagawa kong lokohin ang asawa ko. Parang pelikula lang sa utak ko ang napanood ko na paulit-ulit at ayaw tumigil. Nang muli kong tingnan ang messenger ko ay deleted na ang video. Pero huli na, kahit i-delete pa ng asawa ko ay nakita ko na tama ngang hinala ko. Nagkamali lamang siya ng send. Inayos kong aking sarili at hindi na nagawang pumasok sa panghapon kong klase. Nagpaalam na lang ako at nagsabing may sakit ako sa principal. Nag-commute ako at nagpahatid sa bahay. Naabutan ko si Gio na nag-aayos ng sirang gripo sa lababo. Nang makita ko nito, ay hindi na ako nagdalawang isip na sugurin siya at yakapin at sa bisig niya ako umiyak. Ano bang nangyari? Tanong niya sa akin sa magaang boses. Tanging hikbi lang ang naisagot ko. Nag-away na naman ba kayo? Niloloko niya ako, Gio. Wika ako sa kanya. Ikaw naman kasi, masyado kang tiwala kay Insan. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan ang kagaya niya. Masuyong sabi niya. Masakit para sa akin ang nangyari, Gio. Asawa ko siya. Ikaw nang nagsabi na niloloko ka niya, di ba? Nasa sayo na yan kung aayaan mo lang na niloloko ka niya dahil lang sa asawa mo siya. Marami dyan lalaki na handa kang mahalin sa kung ano ka at sino ka. Sadyang hindi lang talaga nakita ni Insan ang halaga mo. Nandito naman ako, Anika eh. Kung gusto mo, ako nilang asawahin mo. Puro ka talaga biro, Gio. Siya nga pala, tapos ka na yung kubo. Gusto mo bang makitang inayos ko? Malaki nang pinagbago nun kesa dati. Pag-iiba nito ng usapan. Hinila ko nito papunta doon. Gusto mo makita yung loob? Inayos ko talaga to nung mga nakaraang araw at kanina ko lang napinturahan.
Masyadong mainit kaya mabilis namang natuyo. Paliwanag niya sa akin. Nang pumasok kami, ay maayos na ang kubo. May mga ilang gamit, may mesa rin sa gitna na gawa sa kahoy. Maganda nga, wika ko dahilan para mawala na rin sa isip ko ang mister ko. Hayaan mo, dadagdagan ko ang sahod mo sa katapusan. May ngiting sabi ko. Maya-maya ay napalunok ako nang lumapit siya sa akin. At halos magdikit na ang aming katawan. Hindi na kailangan, Anika. Halos paus pa nitong sabi bago ko binuhat at inupo sa mesa na halos ikasigaw ko. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Hindi ba't niloloko ka ni Jason? Hahayaan mo bang niloloko ka lang niya? Tanong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa aking mukha. Matagal na kitang hinihintay. Hindi mo ba napapansin? Puro ka kasi si Insan eh. Ano bang sinasabi mo? Nauutal kong tanong. Gusto mo bang malaman kung anong sinasabi ko? Tanong niya na kinatango ko naman. Matagal na kitang gusto, Anika. Sabay lapit nito ng labi sa akin. Naglapat ang labi naming dalawa at tuloy na rin akong nadala. Pero asawa ko ang... Shh! Huwag mo nang isipin yun. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Ano bang nakita mo dun? Malaki lang naman ang katawan nun ah. Pero baka wala yung binatbat sa akin pagdating sa kama. Ano? Gusto mo bang ituloy ko? Tanong nito. Sunod-sunod ang naging pagtungo ko at binigyan siya ng laya sa kanyang ginagawa. Kung kayang gawin ni Jason sa akin na lokohin ako, kaya ko rin gawin yun. Inihiga niya ako sa kahoy na mesa at dala ng halo-halong emosyon ay hinayaan ko siyang angkinin ako. Ngayon ko na lamang ulit ito naranasan at masasabi ko ang di hamak nga naman na may maipagmamalaki si Gio kumpara sa asawa ko. Sa loob ng 4 na taon naming kasal ni Jason at habang wala siya ay hindi ko siya nagawang pagtaksilan o tumingin sa ibang lalaki kahit pakasama ko sa bahay si Gio. Purong katiwala at utusan lamang ang turing ko sa kanya dahil ayokong magkaroon kami ng away ni Jason. Ngunit ngayong siya na ang gumawa ng kalokohan sa akin ay tapos na ang pagtitiis ko. Siguro nga kaya mas pinili nito sa ibang bansa manatili ay dahil hindi talaga ako nito gusto, lalo na ang katawang meron ako. Hindi kagaya ni Gio na kaya kong tanggapin at purihin. Dahil sa aming pagod ay nakatulog kami ni Gio sa kubo. Gabi na nang magising kami. Wala akong maramdamang pagsisisi. Isa pa ay tuluyan na akong nakapag-isip. Balak ko nang mag-file ng annulment kay Jason. Anong gagawin mo ngayon? Tanong sa akin ni Gio. Gusto ko nang makipaghiwalay. Tanging sagot ko at bumuntong hininga bago bumangon at sinuot ang kaninang damit. Nang tingnan ko ang cellphone ko ay marami na palang missed calls galing kay Jason. Tinawagan ko ito at ilang ring lang ay sinagot niya. Ang kapal naman ng mukha mong tawagan pa ako. Bungad ko sa kanya. Han, hindi naman sa... Mali ang iniisip mo. Mali ka ng pagkakaintindi sa video eh. Hindi kasi talaga para sa yun. Nagkamali lang ako ng send. Aligagang sabi nito na kinatawa ko ng pagak. So kung hindi ka pa nagkamali, hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo dyan, Jason. Huwag mo akong paikutin, Jason. Kitang-kita ko ang lahat, kaya wala kang dapat ipaliwanag. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin dahil wala ka nang babalikan dito. Maghiwalay na tayo. Hindi mo magagawa sa akin yan dahil mahal mo ako, Anika. Walang tatanggap sa'yo, ako lang. Pasalamat ka nga dahil pinakasalin kita. Walang preo na itong sumbat sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ang pagmamahal ko sa'yo, Jason. Kumukulo ang dugo kong sabi sa kanya. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Sa tingin mo walang tatanggap sa akin dahil lang sa katwiran mong mataba ako. Pues, nagkakamali ka, Jason. Magpa-file ako ng annulment. Huling sabi ko na puno ng sakit at puot bago binabaan ito ng tawag.
Muling tumulo ang luha ko na agad ko namang pinahid nang mapatingin ako kay Gio at tahimik tong nakatitig sa akin. Tama lang ang ginawa mo. Hindi mo deserve na saktan at lokohin. Napabilib mo ako dyan, Anika. Sa wakas ay nagawa mo rin siyang awayin. Nakangiting sabi nito bago ko niyakap ng mahigpit. Para akong nagising noon sa katotohanan na sa ilang taon naming pagsasama ni Jason ay kumapit lang ako sa paniniwalang kasal kami at mahal ko siya kahit pa nasasaktan ako sa ginagawa niya sa akin, lalo na sa paraan ng pagtrato nito sa akin. Mabuti na lang talaga at nandito sa tabi ko si Gio. Wala noon hanggang ngayon. Siya ang laging nandyan para sa akin. Animong protector ko sa anumang bagay, kaya kahit papaano ay maswerte pa rin ako. Natutunan ko na kung magmamahal ka rin lang ng isang tao ay huwag maging padalos-dalos. Dapat talaga, kilatisin muna natin to kahit mahuli pa tayo sa pag-ibig. Masyado kasi akong nagmadali noon na makapag-asawa. Napunta tuloy ako sa maling tao. Nagayos kaming dalawa ni Gio at masayang kumain ng hapunan. Kakaiba ang ngiti ng bokong at alam ko naman ang dahilan. Sa ngayon ay hiwalay na kami ni Jason. Ewan ko ba? Dati isang sorry niya lang sa akin ay pinapatawad ko na siya. Pero ngayon ay hindi na. Siguro dahil nagsawa na ako. O baka naman dahil kasama ko lamang si Gio kaya malakas ang loob ko. Sa paglipas ng taon ay naging maayos ang relasyon namin ni Gio. Hindi agad kami nagsama. Dahil gusto kong maging maayos muna ang lahat. Unti-unti, niligawan ako ni Gio. Kaya tanggap yun ng mga taong nakapaligid sa amin, lalo't alam nilang lahat ang ginawang panluloko sa akin ni Jason. May mga nagsasabi pa nga sa akin na sagutin ko na si Gio. Total ay, hiwalay na rin kami ni Jason matagal na. Mas mainam pa nga raw si Gio. Dahil mas matagal pa kaming nagkasama sa iisang bubong. At least, kilala ko na. Hinihintay ko na lang din na tuluyang ma-annulled ang kasal namin ni Jason. Gusto ko pa rin na maayos ang lahat ng proseso bago kami tuluyang magsama ni Jason. Pero aaminin ko naman, kapag kaming dalawa na lamang, ay lihim pa rin may nangyayari sa amin. Bagay na hindi na yata namin mapipigil ang dalawa. Kung magtatanong kayo ng update sa akin tungkol kay Jason, ay ang huling balita ko kay Gio, umuwi ito ng Pinas. Wala naman daw kasamang babae, pero malaki pa rin naman daw ang katawan. Yun lang ang sinabi sa akin ito. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Teacher Anika.